Sa pagkakataon pong ito ay makakapanayam natin si RCBC Chief Economist Michael Ricafort para alamin ang benepisyong hatid ng pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Magandang tanghali po, si Angelique Lazo po ito sa Sentro Balita. Ay, magandang tanghali po, Miss Angelique, at sa inyo mga taga-subaybay po. Alright, ito po muna, no? Sa pagbisita ng Pangulo sa Russia, ano po ang benepisyo nito sa mga OFW na nagtatrabaho doon? Lalo't narinig natin kanina na mapapalaya po at mapapauwi na sa bansa ang 24 na Pinoy na na-detain. Ano po ang indikasyon nito sa relasyon ng dalawang bansa? Well, high level, that's the highest level of diplomatic relations, especially when it comes to our people, no? Yung mga OFWs natin. Kasi lalo na, yan, kita-kita yung resulta kaagad na siyempre it's for the best interest of our OFWs, lalo na kung kinakailangan ng tulong ng leadership ng host country, tulad nito. Kaya kahit yung iba-ibang klaseng panayam at mga pagbisita ng ating Pangulo sa iba't ibang bansa, dahil halos napakaraming bansa na maraming Pilipino na base, mga OFW. So talagang kasama po talaga sa agenda palagi yan, no? Bukod sa, yan kasi with Russia, kasi the Philippines is also representing ASEAN, no? As the chair of ASEAN this year. So pati rin yung energy security kasi ang Russia one of the biggest oil producers and exporters in the world yan, no? Nagkaroon lang ng sanctions pero ayun ang opportunity kasi doon kasi if eventually things get better, no, when it comes to, at saka ngayon din may window na binigay yung US to allow different countries around the world to purchase Russian oil kasi nga may sanctions magmula nung nagkaroon ng Russia-Ukraine war, and hopefully kasi ngayon other than energy security, lalo na ngayon, kailangan natin i-diversify yung supplies natin, no, yung sources, no, other than the Middle East, no. Although ngayon mayroon ng improvement sa sitwasyon sa Middle East, so that's another thing, and of course, yung sources din ng trade, no, yung export markets natin kasi malaki yung potential din with Russia, no, pagdating sa mga exports natin ng mga produkto natin tulad ng mga tropical fruits, no, kasi yung tayo may leading position yung Pilipinas when it comes to the exports of mga fresh bananas, yung mga wala din sila, no, yung mga pineapples, mangoes, pati yung iba pang mga agricultural coconut oil, whether for yung whether for consumers yan or for industrial uses. So kasi hindi yung consistent yun sa diversification ng export markets natin to more countries. Malaking bansa din yung Russia. Yes. Tsaka many other areas of cooperation, lalo na yan kasi nire-represent din ng Pangulo ang ASEAN, no, sa yung sa commemorative summit with Russia, no, tulad yung pagdating din sa yung mga peace and order, security, and many other areas of cooperation kasi pagdating din sa peace and order sa rehiyon, dahil napakadami talaga ng kasi meron ding clout and may influence yung Russia sa mga aliado. Opo. May mga aliado sila dito sa Asia tulad with China, no? Kasi meron ding mga concerns na yung ASEAN, yung mga common concerns, halimbawa yung mga territorial disputes with China, Opo. kasi kaalyado rin yan na Russia, so maring makatulong din yung Russia when it comes to yung managing also the peace and order, security in the region when it comes to managing yung mga territorial disputes, Yes, no, para mapanatili din yung maaring makatulong din pagdating sa kapayapaan, no, ng region at security rin, no.
no, when it comes to those matters. Yes, Mr. Ricafort, nabanggit mo na rin nga po itong security sa pagdating po dito sa mga disputes, ano, yung influence din po ng China, yung ugnayan din ng China at ng Russia. So do you think Russia will, will help tone down the noise or kung ano man po yung kuminsan yung nararamdaman natin na tensyon dahil po sa pagkaibigan niya sa China at ngayon pong pinagtibay natin o pinalakas pa natin ang ugnayan natin sa Russia mismo? Ay, opo. Kasi yung nag-effort din yung mga ASEAN countries led by the Philippines. So, syempre, nasa ano rin yan. Kumbaga, nasa awareness din and at least it could also bring to the fore, no? Yung, kumbaga, kasi dahil malaking bansa din itong Russia, no? Na maaaring makatulong din lalo na pag kinakailangan, no, in Yes, the po. future. At maybe sa kasalukuyan din para makalma kung meron man mga tensyon sa rehiyon when it comes to kung makatulong din yung Russia sa pag-manage din ng mga any potential disputes or when it comes whether sa ASEAN or whatever. So pati ano rin kung well ano rin kumbaga nakita din naman natin in the past na yung Russia tumutulong din yan sa ibang bagay, nagbibigay din yan ng assistance, no? Kasi meron din siya mga may capabilities din siya sa maraming bagay when it comes to yung mga technology, no, mga cooperation doon. At saka at the very least kung makatulong din sila sa pagdating sa kasi tulad niyan pagka yung mga areas of cooperation kasi mga disaster management, yung mga pag-manage ng mga calamities. So pati rin when it comes to defense din kasi in the past depende rin naman sa sa level ng cooperation kasi in the past nagtutulong din sila a few years ago when it comes to mga equipment Yes, sa Pilipinas. Okay. Mr. Ricafort, nabanggit nga po ninyo na marami po silang supply pagdating po sa gas, sa petrolyo. May uling din sila, meron din po silang wheat at cereals sa pinalakas na relasyon ng ating bansa sa kanila. Maasahan po ba natin ang mas madaling importasyon ng mga bagay na ito? Because earlier you mentioned yung mga pwede nating i-export na mga prutas, ano naman po kaya yung pwede nilang ipadala sa atin na kailangan din natin na wala po tayo? Ayun, magandang punto po yun, Miss Angelique. Kasi tulad nun, alam niyo po ba yung Russia, bukod sa enerhiya o langis, higante rin yung Russia when it comes to wheat, yung mga grains, yung corn, soybean. Kasi napakalaking bansa po niya, no? Malaki yung land mass niya, marami siyang agricultural output, yung mga wala tayo, no? Kasi yung mga wheat, yung mga pwedeng yung paggawa ng harina or flour or pati yung mga feed wheat, no? Yung sa mga livestock, sa mga poultry, no? So pati marami ring resource yung Russia dahil napakalaking bansa niyan, no? May nabanggit nyo nga yung coal, pati rin yung mga ibang minerals, no? So lalo na ngayon kasi nagiging high-tech yung mundo, no? When it comes to yung mga tinatawag na yung mga rare earths, mga rare minerals, no? So yun talaga yung mga tsaka kung titingnan natin mabuti, ano pa ba yung mga bansa na pwede pa itap ng Pilipinas for both sources of additional imports or markets for exports, lalo na kasi kung gumanda-ganda ng sitwasyon, mag-stabilize, no? Magkaroon din kasi usap-usapan din, mayroon din tsansa na through the cooperation with other European countries, no? Na hopefully ito naman yung next source ng kapayapaan, yan yung for more than 4 years already yung conflict between Russia and Ukraine. So this is kumbaga abang pa kasi kung nagkaroon ng kapayapaan din doon, no?
mas lalong at ma-lift din yung sanctions sa Russia. Kasi for the past 4 years, nabawasan din ng mga foreign investments din doon eh. Yung mga lalo na yung mga from other developed countries, no? Kasi dahil nga doon sa gera. Pero alam niyo kung mag-improve uli yung relations dahil nga kung may possible ceasefire between Russia and Ukraine, ang laki pong opportunity dyan. Tapos kung eventually malip yung sanctions when it comes to the trade on, and of course, malaki sa enerhiya, yung iba-ibang minerals, iba-ibang resources, pati yung when it comes to trade. Yan. Kasi maring at the early stage ngayon, pati yung potential free trade opportunities kasi medyo malapit yan sa sa Asia at ASEAN Okay. yung Russia eh. Yes, Kaya Mr. ang Ricafort. ganda ng Yes, okay. yes, Ms. Dumako Angelique. po tayo sa isang malaking pangyayari or event na magaganap po sa Nobyembre. Inanyayahan kasi ni Pangulong Marcos Jr., si Russian President Vladimir Putin, dito po sa East Asia Summit sa Nobyembre. Ano sa tingin ninyo ang maaring ihatid nito? Tulad niyan kasi kasi yung world leaders talaga, yan, kasama yung Russia at yung mga biggest countries in the world, usually invited yan eh. Since Philippines yung host at ang focus dito sa Pilipinas. Last year nakita natin yan, noon ang focus nung Malaysia yung nag-host, naka-improve yun sa economy nila. Ngayon, ganun din dito, no? Total, nagkakaroon na steps in the right direction, may kapayapaan na sa at least yung interim peace deal between US and Iran. And ngayon, bumabalik na yung focus ulit sa mga more fundamental important things like yung ASEAN Summit, no? Yes. Kasi importante yan when it comes to attracting more investments into the Philippines, better business relations, trade, and of course, kasi syempre, pag siya naman yung BBC na din dito, lalong pa marireiterate din yung, kasi ang palaging number one pagka may pakikipagpulong yung bansa natin sa mga world leaders, no? Tulad yan, with Russia, no? Yes. Yung kapakanan ng ating OFWs, mga trabaho, yung protection sa kanila, yung safety nila, at kung magkaroon man ng aberya, tutulong sila mabilis kasi high level po yung ugnayan dyan. Kaya yun, malaking tulong palagi yan sa mga OFWs natin. Bukod sa opportunities, yung mga investments na maaring pumunta dito, yung mga tulong na pwede ibigay sa atin, mga cooperation, whether when it comes to technology, defense, at syempre yung negosyo, no? Yes. Yung trade natin sa isa't isa, no? Lalo pa kasi mag-uugnayan yung high level yan, yung mga negosyante dito na mga dito sa Pilipinas at mga negosyante with Russia, lalo pa magkakaroon ng mapapalawig yan. Although ito parang yan eh, habang yan kasi pagka nag-normalize yung mga sitwasyon when it comes to malip yung mga sanctions, kasi yun, lalong lalawig at uusbong ang negosyo. No, yung mga foreign investment sa isa't isa, yung trade sa isa't isa, and many other business opportunities. Siyempre, kung lalawig yun, pati yung demand din for OFWs, eventually, lalawig din yun. Pati yung, siyempre, yung flow ng pera, ng funds, no, to transact all of those, no? Lalo na kung lalo na maayos yung sitwasyon, yung mga malif pa lalo yung mga kung meron man mga sanctions na nag-emanate sa mga developed countries and yung mga halimbawa yung from the allies, no? Kaya ayan, yung proximity wise nandoon yun ang kumbaga ang lapit, tapos yung mga turista rin, no? Napaka-importante niya kasi marami ring mga Russian tourists into the country kasi they have long winters. Sige po, maraming salamat. Sorry po, naubusan na tayo ng oras, pero maraming salamat po sa mga inputs po ninyo at pagliwanag din po, no, dito sa naging usapan po ng ating Pangulo at ng Russian President. Thank you po, RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Magandang hapon po sa inyo.